kasari, kamusta? It's me again, Rhea, ang inyong munting tindera. So ngayon, pag-uusapan naman natin kung paano may iwasan ng pagkalugi ng isang tindahan. Another tips po. Ito po ay according na po sa aking experience. Depende po sa inyo kung susundin nyo po o hindi. So malay nyo po, effective din po sa inyo. So why not? So ang una ko po, ang gawin po natin is magkameron tayo ng price check. So, ako po ay nag-check po ako ng price. Hindi ko po agad tinatapon yung, kunwari, namili or meron akong in-order sa ating ahente na mga paninda. So, yung previous kong resibo, hindi ko agad siya itinatapon. Para pag mag-order ako, meron po akong comparison. Kung tumaas ba yung presyo nito o hindi. O baka naman po kasi nalulugan tayo sa ating pagpepresyo, baka sobrang baba na pala, lugi na tayo, or baka sobrang taas na pala, masyado na pala tayong mahal magbenta. So, ayun po, ugaliin natin ang price check ng ating mga resibo para maiwasan ang pagkalugi ng ating tindahan. So, pangalawa is magkameron tayo ng inventory. Inventory is actually, hindi naman po ako talaga yung bilang na kailangan. Ang ketchup ko, 1, 2, 3, 4, 5. So, hindi po ako ganun. So, ang inaano ko lang po is first in, first out. So, kapag ka nag-order ako, yung po yung inilalagay ko sa likod. Yung mga, para po yung mga expiration date po natin is hindi po lumampas sa ating paningin. Kasi po, minsan, order tayo, salansan lang, salansan, hindi natin na-check ang ating expiration date. So, siguro, i-check din po natin yun. Minsan, baka pala eto, hindi ko na namalayan. Expired na pala. So, ayun, nagiging isang reason din po yun, yung sa ating pagkalugi yung na-expirean tayo. Hindi natin na yung inventory na, ang dami ko palang ganito, hindi ko na-check na yung mga expiration date. Usually, akala natin, etong dilata, matagal pa expiration nito. Diba, ganun tayo. So, ugaliin din natin yung inventory, check natin yung ating expiration date. So, pangatlo is, syempre, kapag po bago tayong tindahan, bago tayo nagsisimula is, huwag tayong susuko. Syempre, kapag ka sa una sumuko tayo, wala na. Baka, nalugi na ako, ang liit na ng benta ko, ang liit na So, huwag tayong susuko. So, kailangan talaga sa pagtitinda is meron kang tiyaga. Malaki, maliit, magpasalamat tayo. So, ayun. Ugaliin natin yung magtiyaga tayo. Huwag tayo yung kailangan malaki agad. So, hindi. So, ayun. Ang pang-apat ko po is, para maiwasan natin ang ating pagkalugi is, huwag na tayong magpautang, lalo na sa hindi marunong magbayad. Siyempre, limbawa, nagpautang ka, sabihin natin 200, 300, 400. Halimbawa, meron sa yung 4 na customer, hindi nagbayad. 200, 300, 400, 500. So, di ba ang laki na yun? Ibig sabihin, lugi mo na yun. So, ayun, iwasan natin ang magpautang hanggat kaya, mas lalo sa mga hindi marunong magbayad. So, ayun lang po. Tips ko po para maiwasan ang pagkalugi ng isang maliit na tindahan is ugalin natin ang price checking. 2 is mag-inventory tayo. Tingnan natin yung mga expiration date. At 3, huwag tayong sumuko. Siyempre, kailangan natin ng tiyaga at maraming tiyaga. 4 is, kung pwede, huwag tayong magpautang. So, ayun lang po ang aking tips para huwag malugi ang isang maliit na tindahan. Katulad po ko, naawa po ng Diyos ay hindi pa naman buhay pa. So, ayun lang. Thanks!